Iabot mo sa akin yung pana, Ipong. Ako na ang bahala sa buhayang to. Ito, Kuya Kaloy. Mukhang maganda-gandang putahe yan pagka nagkataon. Teka. Paano natin yan madadala, pre? Saka, sobrang laki. Baka tayo pang lunukin yan. Huwag kayo maingay. Baka tumakbo Ang gugulo nyo. Isang bitaw ng sibat at kaagad iyong tumama sa batok ng buhaya. Kaagad ay nagkikikisay ito sa sobrang sakit, ngunit hindi magawang tumakbong palayo. Nadali mo, pre. Kaya lang mukhang kailangan pa ng isa. Hindi pa mahina yan. Baka tayo pang gawin niyang hapunan. Gusto mo ako naman ang aasinta? Gamit niyang sibat. At mangkikilos na silang muli nang isang matigas at galit na boses ang narinig nila mula sa di kalayuan. Hoy! Itigil niyo yan! Mga wala kayong awa. Mga wala ba kayong puso? Bago po natin simulan ang kwento, huwag po ninyong kalimutang mag-subscribe sa aming channel. Maraming salamat. Tara na, kwentuhan na tayo. Sa isang liblib na baryo ng Maricaban sa May Palawan, nakatira ang pamilya ni Nonoy. Isa siyang simpleng binata na kasama ng kanyang mga magulang upang maging katuwang ng mga ito sa bahay. Mahirap lamang ang buhay nila sa baryo, ngunit masaya naman at nagmamahalan. Ang kanyang ina na si Lydia ay nakararanas ng kahinaan ng kalusugan dahil sa sakit na hika. Ang kanya namang ama na si Emong ang siyang laging abala sa pag-aasikaso ng kanilang mga alagang baboy at mga inahing manok. Iyon ang naging kabuhayan ng kanilang pamilya at nagbibigay ng pang-araw-araw na pangangailangan nila. Saan ka ba nang galing, Nonoy? At halos magdidilim ka ng makauwi. Sita sa kanya ng kanyang ama na si Tatay Emong habang kumakain sila ng hapunan kinagabihan. Doon lang po tayo sa ilog. Nalibang lang ako ng konti sa tanawin. Ang ganda ng agos ng tubig doon Para kasing kakaiba yung daloy ng tubig kanina. Tugon ni Nonoy. Ano ka ba naman, anak? Halos lampas 3 dekada ka nang pabalik-balik doon. Mula pa noong bata ka, hindi ka pa rin ba nagsasawa sa kakatingin sa ilog na yon? Pasensya na po, tay. Yung ilog lang po kasi talaga yung tanging alaala ng kabataan ko. Saka hindi lang naman po ako tumatambay doon. Nangunguha din ako ng mga kahoy. Ayun nga ho, ibinilad ko na sa likod ng bahay. O siya, sige na. Tapusin mo na yung pagkain mo nang sa ganun makapagligpit na ako. Mahinahon na wika naman ng nanay na si Lydia. Ako na pong bahala dito, nay. Huwag na po kayong magpapagod. Bawal po sa inyo ang masyadong magkikikilos. Tugon ni Nonoy. Nang lumalim ang gabi, ay nakahanda na sila para sa pagtulog. Mayroong sariling silid si Nonoy na katabi ng kanilang maliit na banyo sa lababo. Samantalang ang kanya namang mga magulang ay magkakasama sa kabilang silid na malapit sa pintuan. Nang maramdaman niyang tulog na ang mga ito, ay marahan siyang tumayo at tinungo ang kanyang aparador kung saan niya inilagay ang isang bagay. Doon ay kinuha niya ang isang kulay puti at tila hugis sungay ng kalabaw na kasing laki ng kanyang hintuturo. Bahagyang pakurba iyon at may talim sa dulo na tila hinasa ng maraming taon. Habang nakatitig doon ay muling nagbalik sa kanyang alaala ang naganap kanina sa ilog kung papaano niya nakuha ang bagay na yon. Habang abala na nasa ilog, matapos magsitakbo ng 3 kabataan na namamana ng buhaya, bigla niyang naramdaman ang mga kaluskos sa bandang gilid ng ilog. Dahan-dahan siyang naglalakad palapit sa pinanggagalingan ng ingay. At doon nga ay nakita niya ang buhaya na sugatan sa gilid ng ilong. Dito pa pala yung buhaya na huhulihin sana nila kanina. Marahil nagtago lang to kanina sa ilalim ng tubig para makaiwas sa panganib. Bulong niya sa sarili noon. Nang makalapit sa buhaya ay nakita niya ang tila panghihina nito, ang mabilis na paghabol ng hininga. Naroon pa ang sibat ng pana na nakatarak sa batok nito. Sa awa
ay hindi niya na inalintana pa ang panganib na maaaring mangyari. Dali-dali ngunit marahan siyang lumapit sa naturang nilalang na animoy nakasandal sa malaking bato sa gilid ng ilog. At dahil nga laki siya sa ilog at liblib na lugar, kahit paano ay may kaalaman siya sa mga paunang lunas upang gamutin ang sugat na dulot ng anumang bagay. Nang makatiyak na hindi na kumikilos ang buhaya, ay tinalian niya muna ang bibig nun ng lubid. Matapos ay dahan-dahan niyang hinugot ang sibat na nakatusok pa rin sa batok nito. Naramdaman pa niya ang bahagyang pagkislot nito nang lubusan na niyang maalis ang sibat. Itinapon niya sa malayong lugar ang sibat kasabay ng pagkuha niya ng mga halamang gamot na maaaring ipangtapal sa sugat ng buhaya. At nang makabalik ay maingat niyang itinapal iyon sa batok nito kung saan ang bahaging may pinsala. Teka, bakit parang binubukan niya ang bibig niya? Kakainin mo ba ako? Sambit niya nang makitang unti-unting bumubuka ang bibig ng buhaya. Sa takot ay napalayo siya mula rito. Ngunit dahil nakatali nga ang bibig nun ay bahagyang pagbukas lamang ng bunganga ang nagawa nito. Mula sa bibig ng buhaya ay nakita ni Nonoy na inilabas nito ang kulay puti na hugis pakurbang sungay na may matulis na duluhan. Matapos iyon ay tila nagdahilan lamang ito at mabilis na kumilos, sabay umilalim sa tubig. Nakita pa niya ang pagkawag ng buntot nito at sa isang sandali lang ay tangi ang lubid na nakatali na lamang sa bibig nito ang kanina ang naiwan. Nagpapalutang-lutang sa tubig iyon. Teka, nasa na yun? Ang bilis na mo makaalis. Hindi mo lang nagpasalamat sa akin. Ay, teka, ano kaya to? Ito lang? Ito lang ang iniwan niya sa akin kapalit ng panggagamot ko sa kanya. Ay nako. Doon ay mas nakita niya ang itsura nito sa malapitan. Habang hawak niya iyon at matamang tinititigan ay isang malamig na hangin ang dumampi sa kanyang batog at tila ba may kakaibang init na humahaplos sa kanyang mga braso. Ngunit ipinagsawalang bahala na lamang niya iyon sapagkat normal na sa kanya ang ganoong pakiramdam sa tuwing naroon siya sa ilog. Baka uwi na nga, maggagabi na rin pala, baka hinahanap na ako nila tatay at nanay. Iuwi ko na lang tumamaya doon sa bahay at doon ko tititigan. Bulong niya sa kanyang sarili at nilagay na sa kanyang bulsa ang nakuha niya sa buhaya. Nasa ganoon siyang alaala nang magulat dahil sa pag-atake ng ubo ng kanyang ina. Bigla ay nagbalik siya sa realidad. Mabilis na muling itinago ang maliit na sungay at inipit iyon sa pinakailalim na salansan ng kanyang mga damit sa aparatura. Matapos ay nagmamadaling lumabas ng kwarto upang silipin ang kanyang ina. Mabuti na lamang at nagising na pala ang kanyang ama upang asikasuhin ito at bigyan ng tubig na maiinom. Magandang umaga po, Lolo Gamay. Saan po ba kayo galing? Narinig niyang bati ng kanyang tatay habang nasa loob siya ng bahay at naguhugas ng kanilang pinagkainan isang umaga. Magandang umaga rin sa'yo, Emong. Kakagaling ko lang doon sa bahay nila Naldo. Kinamot ko kasi yung anak nila na si Lisa. Pabalik-balik daw kasi yung lagnat. At tama nga ang hinala ko. Inaaswang na naman yung bata. Ganoon po ba? Bakit napakaaga naman yata? Ikamusta naman si Lisa? Ayos na ba siya? Kaninang madaling araw pa ako roon. Sinundo ako ni Naldo at hindi na raw kaya ng anak niya ang sakit ng tiyan. Kaya nagpasama ako sa apo kong si Waldo. Ayun, pinauna ko nang umuwi at nagugutom na raw. Ayos naman na si Lisa. Kailangan na lang niyang inumin yung mga halamang gamot na iniwan ko roon. Mabuti naman po kung ganon. Lolo, hindi po ba ninyo natukoy kung sino ang aswang? Baka kasi isa sa mga kapitbahay lang natin yun at tinatawanan lang tayo sa tuwing mapag-uusapan natin siya. Aba halos sunod-sunod na pangyayari nang nagaganap dito sa atin. Mahirap matukoy kung sino siya, pero hindi ako titigil na hanapin at alamin gamit ang aking kakayahan para makilala kung sino ang lintik na aswang na yan. Kahit ang maging kapalit pa ay ang buhay ko, hahanapin ko siya. Sagot naman
ng matandang albularyo. O nga po nung nakaraang buwan, si burog na anak ni Aling Bobby ang natagpuan na walang buhay sa maisan. Nakakaawa rin ang nangyari sa batang yon dahil halos buto na lang ang natira. Hay nako. Maya-maya ay napalapit si Lolo Gamay sa kausap at may ibinulong. May palagay ako na hindi taga rito sa baryo natin ng aswang na yon, sapagkat tahimik lamang ang aking langis ng lana. Kung taga rito yon, ay mabilis ko lamang siyang makikilala dahil makikita ko ang hudyat ng aking langis na nasa bahay. Matapos ang pag-uusap na iyon ay nagpaalam na ang matanda upang umuwi. Nagtungo naman sa babuyan si Tatay Emong upang asikasuhin ang kanyang mga alagang baboy. Kasunod ay hinarap naman nito ang kanilang mga alagang manok. Makalipas ang ilang linggo ay naging maayos naman ang sitwasyon sa baryo. Tila hindi na nasundan pa ang mga huling naganap na pagpatay ng walang bakas ng sino mang gumawa. Ngunit isang araw, nagulantang sila sa isang masamang balita. Maraming salamat sa pagbili ng isda, Tatay Emong. Masarap yan sa bawan sa talbos ng kamote. Ay, oo nga po pala. Nabalitaan na ba ninyo yung nangyari kay Lolo Gamay? Anong kamo? Hindi pa. Bakit ano bang nangyari kay Lolo Gamay? Patay na raw Pero ewan ko kung kagabi pa o kanina lang. Usap-usapan kasi sa daungan na natagpuan na lang daw kaninang umaga yung katawan niya doon sa may damuhan na wala ng buhay. At hiwa-hiwalay, parang pinagpupunit-punit. Ay, sus Mariosep, hindi ba Emong kausap mo lang yun noon nakaraan? Singit naman ni Nanay Lydia sa usapan. Yun na nga sino kaya ang may gawa ng mga lintik na pagpatay na yan? Natulalang sambit ni Emong. Totoo ba yung narinig ko, Tay? Napatay na daw si Lolo Gamay. Kung totoo man yun, paano na tong baryo natin? Sino na kaya ang magiging tagapaggamot na may mga malubhang karamdaman? Nag-aalalang turan ni Nonoy. At isa pa, kahit paano naman, hindi direkta nakakasugod ang aswang sa atin dahil nariyan pa si Lolo Gamay noon. Pero ngayon na wala na siya, ay nako, mukhang delikado na talaga ang baryo natin, Emong. Natatakot ako para sa kaligtasan ng pamilya natin. Turan ni Nanay Lydia. O sige po, Tatay Emong, Ate Lydia, tutuloy na ako. Ang dami ko pa kasing ititindang isda Ibinalita ko lang sa inyo para alam nyo rin. Mag-iingat po kayo ha. Nakakatakot na ang panahon ngayon. Paalam, Nonoy. Huling turan ni Idang bago tuluyan nang umalis at nagsisigaw upang ilako ang dalang mga isda. Napabuntong hininga na lamang si Tatay Emong nang sila-sila na lamang ang magkakaharap. Aminado siya na siya mismo ay nakadama rin ng matinding takot ng mga oras na yon sapagkat wala na ang kanilang tagapagligtas laban sa gumagalang aswang. Halos magluksa ang buong baryo dahil sa pagkamatay ng nag-iisang albularyo sa kanilang lugar. Kung noon ay malakas pa ang loob nila kahit papaano dahil may proteksyon sila mula sa matanda, ngayon ay tila magkakasabay na nabalot ng takot ang lahat ng residente. Lahat sila ay iisa ang kinatatakutan. Walang iba kundi ang takot sa pag-atake ng aswang na ngayon ay malaya ng nakakagala at walang kakumpetensya. Isang gabi, matapos ang araw ng libing ni Lolo Gamay, habang mahimbing na natutulog si Nonoy sa kanyang silid, ay nagkaroon siya ng isang panaginip. At ang panaginip na iyon ay tila totoong nangyari at hindi isang likha ng isip lamang niya habang siya'y tulog. Nonoy, ako si Ulangon, ang dakilang inkantado mula sa mundo ng Lakandiwa. Nais kong ipabatid sa iyo na ang inuwi mong bagay na mula sa buhaya ay hindi lamang isang ordinaryong gamit. Iyan ay magiging pananggalang at kasangkapan mo upang puksain ang aswang at upang lutasin ang kababalaghan at lagim dito sa inyong baryo. Iyon ang agimat ng ngipin ng buhayang iniligtas at ginamot mo. Umaalingaw-ngaw na tinig ng boses lalaki, ngunit pawang kulay puting liwanag lamang ang kanyang nakikita mula rito. Teka, bakit ako? At anong gagawin ko doon? Paano yun magiging pananggalang? Hindi ko yun alam gamitin.
Pwede bang isoli ko na lang sa'yo, tapos sa iba mo na lang ibigay? Tila nauutal na turan ni Nonoy sa kanyang panaginip. Ikaw lamang ang natatanging napili ng agimat na iyan upang magmamay-ari sa kanya, Nonoy. Iyon ay dahil sa busilak at kabutihan ng iyong puso. Iniligtas mo ang kaisa-isang sugo ng aming hukbo. At iyon ay ang buhaya na muntik nang mapatay ng 3 salbahe ng araw na dumating ka. Muling tugon na ng engkanto. Pero paano ko yung magagamit? Paano yung magkakaroon ng silbi para mailigtas ko ang buong baryo namin laban sa aswang na sinasabi mo? At kung kilala mo naman pala kung sino ang aswang na yon na sumasalakay sa amin, bakit hindi mo na lang sabihin sa akin para pagtutulong-tulungan na lang namin puksain yun? Tila nanginginig sa takot na tanong ni Nonoy kay Ulangon. Iyon ang pagsubok na kailangan mong gampanan, Nonoy, dahil ikaw ang napili ng agimat na yan. Ikaw lamang rin ang may kakayahang tumuklas kung sino ang iyong tunay na kalaban. Sapagkat kung sasabihin ko ito sa'yo, ay kusang mawawalan ng bisa ang agimat ng ngipin ng buhayang hawak mo. Paliwanag ng engkanto. Matapos noon ay isang malamig na hangin ang pumalibot sa paligid, kasabay ng paglaho ng nilalang. Maya-maya ay biglang napabalikwas ng bangon si Nonoy. Uhaw na uhaw at tila pagod na pagoda. Malinaw pa sa isipan niya ang natapos na napanaginipan. Akmang babalik na sana siya sa pagtulog nang mamataan niya ang tila liwanag na nagmumula sa loob ng aparadora. Bagamat nakasarado yon, ay nananaig pa rin ang liwanag na nagmumula sa loob nun. Dali-dali siyang tumayo upang tignan kung ano ang bagay na yon. At laking gulat niya nang pagbukas ng aparadora ay nakita niya ang kumikinang na bagay na nakuha niya mula sa buhaya. Tila hinihila ang kanyang mga kamay na kunin iyon. Kaya naman dinampot niya ito at walang ano-ano ay kaagad siyang nakadama ng labis na init sa buong katawan. Ngunit ilang minuto lang ang lumipas ay kaagad siyang nagbalik sa normal. Ngunit pakiramdam niya ay bigla siyang nagkaroon ng kakaiba at pambihirang lakas. Tila ba hindi na siya ang dating si Nonoy. Simula din noon ay tila ba may naguutos sa kanya na palaging dalhin at ilagay sa bulsa ang agimat na yon. Kaya naman, iyon nga ang kanyang nakasanayan. At habang tangan niya ang agimat na yon, ay pakiramdam niya na tila ba walang hangganan ang kanyang lakas at kakayanan. Emong, itong anak mong si Nonoy parang napapansin ko parang may kakaibang mga kilos niya nung nakaraang araw. Puna ni Lydia sa asawa, isang umaga nang nagpapakain ito ng mga baboy. Kala ko ako lang ang nakakapansin, ikaw rin pala. Nakita ko nga rin kung gaano naging maliksi ang kilos niya at galaw niya nitong nakaraan. Parang hindi napapagod sa buong maghapong gawain. Ang bilis din niyang makabalik sa tuwing pumupunta sa gubat at nangangahoy. Samantalang dati halos maghahapon yan doon. Tugon naman ni Emong. Baka naman naninibago lang tayo sa anak natin. Lampas na kasi sa pagkabinata yan. Tangan nga kasi at wala pang asawa. Baka nagmamature na. Tanging na isagot na lamang ni Lydia. Isang gabi, habang natutulog sila sa kanilang bahay, nakarinig sila ng mga iyakan at huni ng mga baboy mula sa kulungan ng mga ito. Mabilis na napatayo si Emong at kaagad niyang nakita ang malakas na pagsukal ng langis ng lana na nasa botilya na nakapatong sa altar sa kanilang silida. May aswang, Nonoy! Ang mga baboy at alaga nating hayop! Pasigaw na bulalas niya. Nagulat na lang sila nang makitang tila mabilis na hangin na lamang na tinakbo ni Nonoy ang labas ng kanilang bahay. Maya-maya ay narinig na nila ang isang pag-atungal ng nilalang na hindi nila matukoy. Emong, ang anak natin! Sisilipin ko lang si Nonoy, baka kung ano na nangyari sa kanya. Nag-aalalang turan ni Lydia. Hindi na, Lydia. Ako nang pupunta sa kanya. Dito ka lang. May aswang sa labas. At ang mga kagaya mo na may nararamdaman sa kalusugan ang isa sa mga pakay niyan. Doon ay kitang-kita niya kung paano malakas na ibinabalya ng anak niya
ang isang nilalang na kulay itim. Makintab ang balat na animoy, balat ng ahas na tuyot. At ang sukat nito ay tila katumbas ng 3 tao. Ngunit walang kahirap-hirap na binubuhat iyon ni Nonoy at paulit-ulit na hinahampas sa lupa. Sa halip na sumunod ay napatigil na lamang si Emong sa kanyang kinatatayuan. Gulat na pinapanood ang anak at tila hindi makapaniwala sa kakayanan nito. Matapos ay isang malakas na huling paghagis ng aswang sa ere ang ginawa ni Nonoy at inabangan nito ang pagbagsak noon. Nang bumagsak iyon sa kanya ay mabilis niyang itinarak sa dibdib nito ang hawak niyang matulis na agimat ng ngipin ng buhaya. Kumislap iyon ng ubod ng liwanag nang bumaon sa dibdib ng nilalang. Kaagad naman umusok ang buong katawan ng nilalang hanggang sa tila natunaw iyon at nabubulok. Kasabay ng masagana at nakakasulasok na amoy ay ang pag-aabo nito ng tuluyan. Matikas at paluhod na yumukod si Nonoy matapos ang pakikipaglaban sa kakatwang nilikha. Hawak pa rin niya ang agimat at wala siyang kaalam-alam na kitang-kita ng kanyang ama ang buong kaganapan. Maya-maya ay tumayo na siya at ipinagpagpa ang mga palad. Muli ay sinilid niya sa kanyang bulsa ang agimat at humarap. Nagulat pa siya nang makita ang kanyang ama na halos nandidilat pa rin ang mga mata at hindi makapaniwala. Samantala, nang makadama ng katahimikan si Lydia ay nagmamadali na rin siyang lumabas ng bahay upang siguraduhin na ligtas ang kanyang mag-ama. Ngunit isang nagtataka at namamanghang mukha ni Emong ang kanyang nasaksihan. Habang si Nonoy naman ay kumikilos na tila walang nangyari. Ano nangyari, Emong? Anak, Nonoy, saan ka galing? Nagtatakang tanong ni Lydia. Dyan lang sa baboyan, Nay. Tinignan ko lang yung mga alaga nating baboy at manok. Naipit lang pala yung paa ng isang baboy at umiiyak kanina. Halika na po, Tay. Nay, patulog na tayo. Masyado pang maaga eh. Tila pagwawalang bahala ni Nonoy saka nagpatiuna nang pumasok sa bahay. At dahil nga nasaksihan ay hindi na rin maiwasan ni Emong na magtanong sa anak. Nung una ay tila ayaw pang sabihin ni Nonoy ang totoo. Ngunit nang titigan siya ng ama at tila sinasabi nito na huwag na siyang magsinungaling ay napilitan na siyang isiwalat ang lahat ng tungkol sa agimat mula sa kung papaano at saan niya iyon nakuha hanggang sa kung papaano itinuro ng engkantong si Ulangon kung ano ang halaga noon. Hindi makapaniwala ang mag-asawa sa pambihirang kakayahan na biglaang natagpuan ng kanilang anak. Niyakap na lamang nila ito. Sa kabilang punto, may kabutihan rin namang dulot iyon sapagkat inisip na lamang nila na may malaking bahagi ang pagkakaroon ng agimat ng kanilang anak upang protektahan at iligtas sila at ang kanilang baryo laban sa kasamaan ng mga iba't ibang nilalang. Hindi ko magagawang ilihim ang tungkol dito, Tay. Paano kung isa sa mga kabaryo natin ang mga ilangan ng tulong ko? O kaya tayo rin mismo? Hindi maaaring tiisin ko na lamang sila at panoorin na unti-unting pabagsak na. Turan ni Nonoy isang araw habang magkakaharap sila ng kanyang mga magulang. Anak, iniisip lang namin ng inay mo na baka masamain ng mga kabaryo natin ang pagkatao mo. Baka isipin pa nila na ikaw ang may gawa ng lahat ng nagaganap na kababalaghan dito. Kilala ka nila at alam nila na hindi ka naman dating ganyan. Kaya paano sila maniniwala sa kakayanan mo? Yun nga, Tay eh. Kaya nga kailangan ipakita ko sa kanila kung ano ang kaya kong gawin. Nang sa ganun makumbinsi sila. Kaligtasan din naman nila ang iniisip ko eh. At ayaw nila o gusto, gagawin ko kung anong tama. Mahal na, Emong. Hayaan na lang natin si Nonoy. Mukha namang alam niya ang kanyang ginagawa. At nakita mo rin naman kung gaano niya kinaya yung nakalaban niya noon, hindi ba? Pigil at awat naman ni Lydia. Kung may makaharap pang mas malakas doon ang anak natin, paano kung may mas marami pang kagaya nila? Iniisip ko lang ang kapakanan mo, Nonoy. Tay, huwag po kayong mag-alala. Ako na po ang bahala sa aking sarili. Poprotektahan ko kayo ni Nanay.
Basta magtiwala lang tayo sa aking kakayahan dito sa agimat na to. Sa sinabing iyon at nakita ni Emong na determinasyon sa mukha ng anak, ay hindi na lamang siya nagsalita, sa halip ay niyakap na lamang ang anak at ang asawa. Isang maulan at malalim na gabi, tahimik na ang paligid. Nasa kalagitnaan na ng pagkahimbing ang mga tao sa baryo ng Marikaban, nang biglang nakarinig sila ng isang malakas at tila nakabibinging pagsigaw sa kapitbahay. "Tulungan niyo kami! May aswang sa bahay namin! May aswang!" Sigaw iyon ng isang boses ng batang lalaki. Kaagad na nagising si Nonoy nang makilala ang boses na 7 taong gulang na batang si Buboy. Mabilis siyang nagtatatakbo palabas na hindi alintana ang malakas na ulan at kidlat. Nagmamadali namang sumunod sa kanya ang mga magulang habang nag-aalala. Nonoy anak, mag-iingat ka! Halos isang segundo lang ang lumipas nang agad na marating ni Nonoy ang bahay nila Buboy. Ganoon siya kabilis. Doon ay nakita niya ang aswang na may pakpak na animoy, pakpak ng panigi, matibay at malapad. Nakatago sa ilalim ng kama ang mga magulang ni Buboy habang si Buboy ay mabilis na kinarga ni Nonoy. Matapos ay pinaupo niya ito sa upuan na malapit sa kanyang likuran. Ako ang harapin mo, kapon ng demonyo! Mabilis na naagaw niya ang atensyon ng nilalang. Napabaling ito sa kanya habang tumutulo ang mga kulay berdeng likido mula sa bibig nito. Galit at mabilis itong sumugod sa kanya, ngunit kaagad niyang itinaas ang agimat at itinusok sa mukha ng aswang. Nagliwanag iyon at nagbigay ng matinding pagkasilaw sa nilalang. Napaatras iyon ngunit hindi pa rin nagpatinag. Muli ay sumugod iyon sa kanya sa ikalawang pagkakataon. At ang pakay ay ang batang si Buboy na nasa kanyang likuran. Ngunit mabilis ang naging kilos ni Nonoy. Kaagad niyang muling kinarga si Buboy habang hawak pa rin ang nagliliwanag na agimat sa kanyang kanang kamay. Habang hawak niya si Buboy ay paunti-unti silang nagtutungo sa kinaroroonan ng mga magulang nito. Ano? Hindi ka makalapit, di ba? Sige, lapit. Nang tuluyan ka maging babantot na pulbos kagaya ng alaga mo. Kuya Ramon, Ate Mila, pwede na kayo lumabas dyan. Huwag kayong mag-alala, hindi makakalapit sa atin ang pangit na mabahong aswang na to. Pagsisiguro ni Nonoy habang hawak pa rin ang agimat na nagpapamalas ng walang katapusang liwanag. Mabilis na gumapang palabas mula sa ilalim ng kama ang dalawa. Kasunod nun ay mabilis na ibinigay ni Nonoy si Buboy sa mga ito. Kuya Ramon, hawakan niyo si Buboy. Dito lang kayo sa likod ko at wag na wag kayong aalis kahit na anong mangyari. Bili ni Nonoy sa mag-asawa. Habang nasa ganoon silang pag-uusap ay tila nakabawi ang aswang nang mailihis ni Nonoy ang hawak na agimat. Malakas ang pag-angil nito na tila galit na galit at gigil na gigila. Muli ay sumugod ito, subalit mabilis na sumalubong sa kanya si Nonoy. Sinubukan niyang itarak sa katawan ng aswang ang matulis na agimat na ngipin ng buhaya. Tinamaan iyon sa tiyan. Agad na nagkikikisay, ngunit hindi na tinaga. Muling sumugod si Nonoy upang tiyakin na hindi ito makakarating sa kinaroroonan nila ni Buboy. At sa muli niyang pagsugod ay malakas siyang tumalon sa ere na halos umabot na sa may bubungan ng bahay at malakas na sinipa ang batok ng aswang. Kaagad na natumba ang nilalang paharap. Nakadapa ito sa may sahig at tila hindi makakilos. Muling lumapag si Nonoy at sa pagkakataong yun ay tila nagiilaw na ang kanyang mga mata sa galit habang nasa harapan siya nila Buboy at tila hinaharangan ang mga ito. Ngunit unti-unti ang naturang aswang ay nagbabago ng mas nakakatakot na anyo. Nagkaroon iyon ng mga sungay sa mukha at lumaki ang ibabang parte ng bibiga. Nagkaroon din iyon ng buntot na tila ba kawangis ng buntot ng isang buhaya. Ngayon mo ipakita ang tunay na kakayanan mo, aswang. Isa kang sagabal sa aking mga plano. Matagal na ako namiminsala sa baryong ito nang walang sino mang may kakayahang humadlang sa akin. At nang tapusin ko ang buhay ni Tandang Gamay, ang buong akala ko ay mas magiging malinis na ang lahat ng aking binabalak.
Pero nakikialam ka, bata. Yun ang akala mo, kampo ng dyablo. Dahil hanggat buhay at nandito ako, hindi ka magtatagumpay sa anumang plano mo. Matapos iyon sabihin ay naglabas ng mga mahaba at matutulis na galamay ang naturang nilalang na nagmumula sa ulo nito. Akmang pupulupot iyon kina Buboy at Ramon at Ate Mila, ngunit tila nag-aapoy sa galit si Nonoy at mabilis na hiniwa-hiwa ang mga galamay na iyon gamit ang kanyang agimat. Kaagad na naghiwa-hiwalay ang mga galamay at nagkikikisay pa iyon ng malaglag sa may sahiga. Halos hindi naman makapaniwala si Mila sa mga nakikita at nakayakap sa asawang si Ramon. Habang si Ramon naman ay nakatakip ang mga palad sa mukha ng batang si Buboy. Mas lalo namang nangalaiti sa galit ang aswang sa kanilang harapan. Kasunod nun ay muling itinaas ni Nonoy ang kanyang agimat at sa isang iglap ay naging dalawa iyon. Ang isa ay hawak niya sa kabilang kamay at ang isa naman ay hawak niya sa kabila pa. Sa puntong yun ay ibinuka ng aswang ang kanyang malapad na pakpak at mas humaba pa ang mga sungay nito sa mukha, kasabay ng mabilis at agresibong pagsugod sa binata. Ngunit tila isang kidlat sa bilis na hiniwa-hiwa at ikinarak ng binata ang hawak niyang agimat sa katawan ng kalaban. Biglang napahinto iyon sa kanyang harapan, habang si Nonoy naman ay tila kalmado na matapos ang mabilis na pagkilos ng sunod-sunod para hiwain ang kalaban. Biglang tumahimik ang paligid habang impit na pag-ungol na lamang ang naririnig mula sa nilalang. Maya-maya, isa-isang naglaglagan ang bawat parte ng katawan nito sa kanilang harapan. Unang nahulog ay ang ulo, kasunod ay ang dalawang mahabang kamay na tila mga galamay. Kasunod naman ay ang kalahati nitong katawan, hanggang sa nadurog-durog na iyon at nagkagutay-gutay na kumalat sa may sahiga. Ang ibang parte nun ay napunta sa mga paa nila. Matapos nun ay muling ipinagdikit ni Nonoy ang agimat na naging dalawa. At nang magkadikit na iyon ay muling nagsanib upang muling mag-isa. Tumungaw sa pintuan ng bahay ang kanyang mga magulang. Bitbit ni Tatay Emong ang langis ng lana, habang dala naman ni Lydia ang kumpul ng bawang mula sa kanilang kusina. Itay, mabuti dala niyo yung mga yan. Wala nang kalaban, ngunit para makatiyak tayo na hindi na siya babalik, kailangan natin siyang sunugin at gawing abo. Turan ni Nonoy. Kagad na ibinigay ni Tatay Emong sa kanya ang bote ng langis at kasunod ay inabot naman ni Nanay Lydia ang bawang sa anak. Sinabuyan ni Nonoy ng langis ang hiwa-hiwalay na katawan ng nilalang, ngunit laking gulat niya nang biglang lumitaw ang tunay na anyo sa nagkahiwa-hiwalay na ulo at mukha nito. Ate Idang! Ate Idang! Ikaw ang aswang! Pabulong ngunit gulat na sampit ni Nonoy. Ikaw palang matagal nang namimisala sa lugar naming hayop ka. Ang galing mo magmaang-maangan. Kunwari wala kang alam, lintik ka. Gigil na sambit ni Tatay Emong nang makilala si Idang. Bagamat nananahimik sa kinaroroonan ay hindi rin maiwasan ng mag-asawang sina Ramon at Mila ang magulat nang matuklasan na ang aswang pala sa kanilang baryo ay ang tagalako ng isda na si Idang. Ito pala ang nagbalita kina Tatay Emong at Lydia ng pagkamatay noon ni Lolo Gamay. Ganoon talaga ang mga aswang, Itay. Magaling silang manlilang at magagaling silang mandaya ng tao. Mabuti na lamang at narito ang agimat ng ngipin ng buhaya. Ngayon ay ligtas na ang baryo natin laban sa mga masasamang nilalang na to. Turan ni Nonoy. Kung ganon, anak, sino pala yung nakasagupa mo doon sa may babuyan natin noon? Takang tanong naman ni Tatay Emong. Isa lamang iyon sa mga alaga niya. Utusan, alipin ng kanyang kasamaan. Tugon ng binata. Pero ngayon, ligtas na tayo. Wala na tayong dapat pang ipag-alala. Ligtas na ang ating baryo. Ligtas na tayo. At kung sakali man na meron pa rin magtangka, hindi ako magdadalawang isip na gamitin muli ito sa kanila. Huling wika ni Nonoy bago lumapit sa mga magulang at yumakap sa mga ito.